Good day guys. Today we will test uli kung ano yung fuel consumption niya sa city driving. Naka 118 kilometers na ako. So magpo-full tank uli tayo. And then we will measure kung ano yung consumption niya sa city driving. Afterwards, we will go on highway driving. And then magpo-full tank ulit tayo. So para makita natin yung difference nung highway at saka yung city. So sige, samahan nyo ako. Ride with Levy. Last week kasi naka 7.3 kilometers per liter ako dun sa city driving. Since wala naman akong time para mag highway driving, so this is the best time for us na mag-test sa highway driving kasi Sunday, so walang traffic. So I hope I can get good results. Dito na ulit tayo sa Shell Station. Magkano ngayon ang B-Power? 35.35. Last week, ay sorry. Tama, 35.35. So 2 pesos ang kamahalan niya pala. So dito tayo sa Shell B-Power Diesel. Ayan, okay. Palagay ko mga 10 liters lang yan. Okay na yan. Tinakbo natin is 122.6 kilometers at ang ating na-consume na diesel is 17.73. So mamaya compute natin yung actual consumption niya. In the meantime, magpa-check muna tayo ng tire pressure. So okay, magpahangin tayo. Since wala yung nag-a-assist, ako na lang magpapahangin. So ang chinek natin, ang ating kinarga is 30 PSI. So yan ang aking tire pressure ngayon. So isisiro uli natin yung trip meter. Ayun. Tapos mag-highway drive na tayo. Okay, tapos check din natin itong RFID na kinuha natin sa Petron. So subukan natin, no. Nakalagay pala dito yung account number, plate number, saka card number. Nandito yung QR code. So meron siyang initial na load na 500 pesos. So tingnan natin kung okay. Alright, here we go. Punta tayo ngayon sa South Luzon Expressway para matest naman natin yung highway driving. Kasi ngayon full tank na tayo. Ang ating tire pressure is 30 PSI. Yun lang ang aking tire pressure na ginagamit. So we will see kung ano yung improvement niya sa highway driving. Well, my speed would be limited only to about 80 to 90 kasi under braking period pa to, hindi ko pa pwede siyang hatawin. Kasi ngayon lang ako nakalabas eh. Kaya ngayon ko lang matetest ulit. Try natin itong ETC kung gagana. Kinabit nila sa left headlight. There we go. Oy, gumana. 500 lang yung load. So mamaya magpapaload ulit tayo. Sana sa headlight nakalagay. Hindi ko kasi dito siya pinalagay kasi ipapa-full tint ko pa to eh. So at least gumana doon. So tama-tama. Alright, good. Okay. So nandito tayo sa South Luzon Expressway, nearing Bikutan exit. So we're traveling at about 60 kilometers per hour. So hopefully magtuloy-tuloy ito.
para at least highway talaga yung driving natin. And I expect the speed to go up later paglampas nitong Bigutan, kasi Sunday naman ngayon so walang traffic. So mi-maintain ko na yung speed at 80 kasi yan ang pinaka-economical na takbo Uy, meron pala doon na nag-check ng speed. Kita mo yun, no? Meron sila namamaril doon, no? So at 80 kilometers per hour, RPM niya is about 1,400 RPM. So yan ang kanyang RPM, no? Medyo dinig yung ingay ng gulong. Approaching Sukat exit na tayo. Ayun, yung isang Montero sa kaliwa ko, yung window visor niya natatanggal na. Naka 3M tape lang kasi yan kaya hindi ako nagkakabit yan kasi umiingay lang. So ibig sabihin, pag 100 ka, less than 2,000 RPM siya. Hindi ko pala na-check kanina yung sa computer reading kung ilang kilometers per liter ang natakbo niya, ang inano niya. So ngayon mga 10.2 kilometers per liter at this speed. Mukhang ganun lang talaga yata ang 10 to 12 Hindi ko na inano to kasi nga iingay pa pag may sounds Dito na tayo sa South Expressway, moving towards Laguna. Nasa 12 na ako, 12 kilometers per liter. Average speed 75 kilometers per hour. Umakyat siya. At 93 we are at 1,500 RPM. It's quite good. Pag 100 kilometers per hour pala to, less than 2,000. Subukan natin. 98. Sabagay, medyo paakot kasi ito. Yan, 100 is 1,700 RPM. Let's try the manual mode. So, manual ko nasa at 96 or 95 to 98, nasa 8 gears siya. O tama lang, dapat at that speed. So tingnan natin kung what speed siya mag-downshift.
Hindi pa siya nag-downshift, oh. Hindi siya nag-downshift talaga kahit na ano. Siguro sa pagbagsak ng 70, nagda-downshift siya. Sige, let's reduce it. Let's reduce the overtaken ko lang itong truck. Yan, tingnan natin kung magda-downshift siya. Yun, sa 60 o 70 saka siya nagda-downshift. Nasa 7th gear tayo. Okay, yun. Tingnan natin yung paddle shifter kung responsive siya. Nasa 8th gear tayo. Shift down ako. Okay naman. May konting delay pero ganun talaga eh. 7, 8. Malapit na tayo sa may Calamba area. Okay, pagkalampas natin ang exit ng Calamba, mag-exit tayo sa may National Highway, sa may Turbina, para babalik tayo. Nandito tayo sa Calamba. Let's review. So, we have an average speed of 70 kilometers and average fuel consumption is 13 kilometers per liter. So, okay, pabalik na tayo. Tingnan natin. Ang natakbo natin is how much? 39.6 ang ating natakbo. Okay. Reset. So we are on our way back na to Manila from Calamba. So smooth driving lang tayo. So I'm traveling at about 90 to 100 kilometers per hour. So medyo bumibilis-bilis na tayo para yung ating average speed medyo tumaas. So far so good, very smooth yung drive niya. At ang ganda ng kanyang handling. By the way, naka 285 50/20 na tires nga pala ako So medyo malaki. Medyo mabigat siya pero kayang-kaya ng makina. Okay, mag-e-exit na ulit tayo sa C5 and then magpapakarga ulit tayo dun sa Shell station. So, ito na yung sa Shell sa may C5. Tingnan natin kung ilan ang ating konsumo na diesel. So, mag-actual measurement tayo. This is the best way kasi nga, yung mga sinasabi ng ahente, keso ganyan, hindi ako naniniwala dun eh. Mas maganda talaga i-actual test mo. At saka may difference din yun dun sa computer ng sasakyan eh. Kaya kailangan nating mag-full tank uli. 80.2. Tapos tingnan natin yung ano ba yun? 13.7 and then 67 kilometers per hour. Okay. To summarize, ang ating natakbo is 80.2 kilometers.
Yan is from Shell Station dito sa C5 and going to the South Expressway and exit at Calamba exit. Pagkatapos bumalik tayo ng C5 ulit at ang na-register natin sa meter is 13.7 kilometers per liter. Then ang lumabas na average speed natin is 67 kilometers per hour. Okay. And then nagpakarga tayo, ang na-consume natin is 5.54 liters. So for highway driving, so natakbo natin is 80.2 kilometers divided by 5.54 liters. So ang lumalabas na consumption niya is 14.47 kilometers per liter, which is quite impressive. And then tingnan naman natin yung kanina, yung ating city driving. So, mas matakaw siyempre yon. So, yung sa city driving, 122.6 kilometers ang natakbo natin. Tapos, ang ating nakonsumo ay 17.73 liters. So, for city driving, yung 122 divided by 17.73, lumalabas na 6.9 kilometers per liter or about 7 kilometers per liter. Last week, ang nakuha ko is 7.3, which is close. So talagang pag city driving, mga 7 kilometers lang. Pagka highway, nagdodoble, nagiging 14 kilometers per liter. So depende rin niya sa driving habits natin syempre. Okay, I hope I've given you some idea about the fuel consumption ng Montero. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. So until next time, see you again in my next vlog. Bye!